inyong lahat. Welcome back sa Hobby ni Daddy. Sa video po na ito ay pinagagala ko pong i-announce sa inyo na magkakaroon na tayo ng pinakamalaking ibon na pwede nating ma-acquire at pangharap ng bawat kahabi natin. Anong ibon yon? Mako o Macau sa Tagalog. Nakakatuwa lang na nagsimula tayo sa maliit na parakit. Ngayon, magkakaroon na tayo ng pangarap natin na dinosaur sa larangan ng mga ibon, no? Baga sa Animal Kingdom, sila yung dinosaur, no? Sa mga ibon. Kung mayroong malalaking mga dinosaur noon, sa ibon, yan yung mga dinosaur na tinatawag. Yung mga mako. Kasi sila yung pinakamalalaking, pinakamalakas ang boses ng mga ibon, na uri ng mga ibon. At ngayon, magkakaroon tayo ng opportunity na magkaroon ng ganyang klase ng ibon dito sa ating ibunan. Kaya magpe-prepare tayo ng space para sa kanila para pagdating nila by mid of this year, hindi pa naman ngayong buwan. Kasi yung kinuha natin ng farm, gusto natin makita yung paglaki ng mga ibon. Kaya ang kinuha natin yung bagong hatch pa lang. At sa mga susunod na vlog natin at mga post natin sa Facebook page ng Hobby ni Daddy at sa YouTube channel ng Hobby ni Daddy, makikita nyo po yung development nung kukunin natin na pair po yun ng Macau, no? Na blue and gold niya. Isang babae at isang lalaki. At open natin sa suggestion yung pinaka-best na pangalan ng pair, no? Love team na pwede natin ipangalan dito sa magiging bago nating ma-acquire na mako dito sa ating ibunan. Excited na po ako na magkaroon ito. At by June or July natin makukuha itong mga ibon na to. Kasi pinapalaki pa sila. At mas gusto ko na mga around 6 months old bago natin sila kunin. Para sa ganon, matibay-tibay na yung ibon. At mas malalakas na. Para hindi naman tayo mag-alala kasi medyo mahal itong mga ibon na to. Ang halaga po nito, kasing halaga po ito ng PCX, Honda PSVX na binili natin. Kamakailan lang. At ito yung magiging another trophy, another achievement ng ating ibunan mula nung nagsimula tayo sa pag-iibon, no? At nagpapasalamat ako sa lahat ng kahabi natin na sumusuporta sa atin. Hindi lang sa pamamagitan ng panonood, no? Yung nanonood kasi sa atin, pakunti na lang ng pakunti habang tumatagal tayo dahil sa nagiging limited nga yung time natin sa pag-upload ng mga bagong video. Kumukunti rin yung nanonood sa atin. Ang talagang pinapasalamatan natin yung mga kahabi natin na sumusuport sa ating mga product and services. Yung hunted formula ng Hobby ni Daddy, mga bumibit, gumagamit yan. Salamat po sa inyong lahat. Sa mga kumukuha sa atin ng mga ibon, nagpapaship ng mga ibon, nagpapaprocess ng mga ibon. Maraming salamat mga kahabi sa tiwala ninyo. Yan pong mga yan ay malaking tulong para makapag-acquire tayo ng bagong mga species ng ibon sa ating ibunan. At mula nung nag-vlog tayo, ang dami na nating naidagdag dito sa ating ibunan. Habang nagbabahagi tayo ng ating karanasan, kaalaman, nakakapag-acquire naman tayo ng iba't ibang uri ng species ng mga ibon. So sa ngayon, i-recap natin kung ano-ano mga ibon ang meron tayo dito sa ibunan. Ang Hobby ni Daddy simula sa ganito, mga parakit, no? Nag-acquire tayo ng dalawa nito, hindi naman natin naparami. Pero inalagaan natin, no, ng matagal na panahon. Siguro mga 2 o 3 taon.
Pero hindi natin naparami. Tapos nag-acquire na tayo ng mga African lovebirds. Itong mga African lovebirds ang naparami natin ng todo. Ang dami natin na i-breed nito at marami na rin tayong mga kahabi na nabahagian ng ganitong mga ibon. Sa ngayon, marami na tayong species ng mutation ng African lovebirds. Dati mga normal lang ang meron tayo, pero ngayon halos lahat meron na tayo ng mga high mutation. Mga opaline, Lutino opaline na magagandang klase, mga dilute opaline, Gunpalo, meron na rin tayo. Tapos Gunpalo dilute, meron na rin tayong aqua mutation na dinidevelop natin ngayon. At marami pang ibang mutation ng African lovebirds. Ang wala na lang tayo dito, yung mga bago. Yung yellow face, wala pa tayo dito. Saka yung mga bagong mutation, yung gray wing, wala pa tayo. Yung pale SL, meron na tayo dito. So, ilan na lang yung wala tayong mutation ng African lovebirds. Halos lahat meron na. Sa mga kakatil, meron na rin tayong mga white face palo, meron na rin tayong emerald. Ito mga emerald to. Ito naman yung white face palo. Yan, white face palo din. Tapos ito white face emerald. Sa green chikunur, meron tayong mga pineapple. Meron din tayong sunchick. Ayan, may sunchick na tayo. Meron din tayong torque na green chikunur. Ayan, turquoise green chikunur. Marami na rin tayong Indian ringneck dito. Ilang pair na rin yan. Yan. Pallid. Ito pahiram lang sa atin. Blue mutation. Meron tayo. Meron din tayong Project Rainbow na Indian ringneck. Yan pahiram lang sa atin yan. Ito another pair ng pallid blue, mga blue cinnamon. Meron din tayong mga Sankunur. Dalawang pair ng Sankunur. Ito, last year lang, nakakapagkuha tayo ng isang pair ng Golden Pinches. Itong Blue Nape Parrot, isang pair, meron tayo. Saka itong Black-headed kite. Yan, mga latest na na-acquire natin. Sa ngayon, ang budgie natin, no, meron na tayong Hagoromo. Ayan. Hagoromo Badgerigar Parakeet. Saka yung malalaking size ng budgie na quality yung line nila. Ayan. Nakakatuwa lang na itong dating napakasimpleng ibunan ay unti-unting napupuno ng magagandang klase ng mga ibon. Sa susunod, mas marami pang magagandang ibon ang maidadagdag natin dito. Thank you Lord sa lahat ng biyaya mo. To God be the glory. So, ayun mga kahabi. Ako yung nagagalak at matutunghayan nyo paunti-unti, no, yung development ng ibon mula sa itlog, pagkapisa hanggang sa lumaki sila. I-upload natin sa ating Facebook page at YouTube channel para makita nyo rin yung development ng paglaki nila at hanggang makuha na natin sila dito sa ibunan, mailipat natin sila dito at personally maalagaan. Okay, salamat mga kahabi sa inyong support at panonood. God bless po sa inyong lahat.